Okay, live na tayo. Purihin po ang Panginoon sa gabing ito at isa pong pinagpalang Huwebes ng gabi ang amin pong ipinapaabot sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Ating pong itutuloy ang ating HR seminar at tayo po ngayon ay nasa ikatlong topics na po o pangatlong topic na ng ating pong seminar na ito. At ito po ay pinabanggatan kong facts about the Bible. Yan. May mga kailangan po tayong malaman sa Bible na parang textbook natin ito. Ito yung textbook natin. Kung nag-aaral ka, may textbook ka. Kailangan alam mo yung textbook mo. And that goes also for the Bible being our main source of data and information tungkol po sa pinaniniwalaan natin bilang mga Kristiyano. At dahil po dito, kailangan alam natin yung mga basic facts po tungkol sa banal na kasulatan. Okay. Bago po tayo tuluyang mag-aral at ituloy itong ating pag-aaral, tayo po muna ay manalangin at hingin po natin ang patnubay ng banal na Espiritu sa ating pong pag-aaral na ito. Maraming banal na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat pong muli sa patuloy niyo pong pag-iingat sa bawat sa amin at pagbibigay po ng provision sa aming mga pangailangan sa araw-araw. Maraming salamat sa pagkakataong na muli niyong ipinagkaloob ngayong gabi upang sama-sama po naming pag-aralan ang mga banal na kasulatan at sa context po ng history of redemption. Nananalig kami, Panginoon, na ang inyong pangako na kain kami ng banal na Espiritu sa lahat ng katotohanan ay patuloy niyong bibigyan ng katuparan sa aming inyong mga anak. Maraming salamat, Panginoon, sa aking mga kapatiran na patuloy na nakikisa at sumusubaybay sa gawain ito. Hiling ko po ang patnubay ng banal na Espiritu sa aming lahat, sa aming pag-aaral na ito. Sinawa po lagi ang aming makasama, Panginoon, sa aming pananaliksik upang siya po ang magbukas ng aming puso't isipan sa mga katotohanan na ibig niyong ihayag sa bawat isa sa amin, Panginoon. Pagpalain po kami sa gabing ito at ingatan sa kapayapaan habang kami po ay nag-aaral. Patawad sa aming mga pagkukulang at pagkakasala, O Diyos. Ito po ang aming samot-dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ito po ang ating pinag-aaralan ngayon, the facts about the Bible. Ito po yung mga basic facts. At hinati ko po ito. Sabi ko, pipilitin natin kunin ito sa isang sitting. Pero tinignan ko yung materials natin, medyo parang magka-cramp tayo masyado. Meron tayong mga lalaktawan na mga mahalagang bagay para matapos po natin ito sa isang sitting. Kaya po, hinati ko po ito ngayon sa dalawang sessions din, ngayon at sa Sabado. Okay, ito pong ating pong pag-aaralan ngayon, mga basic facts about the Bible. Kailangan po malaman natin itong mga basic facts na ito. Minsan po yan, biglang dumarating pagka meron tayong Bible study o kaya kung saan pag-aaral, nagtatanong po yung iba. Kasi mga basic facts po ito Magtatanong yan tungkol sa Bible mismo. At
medyo parang hindi kapanipaniwala kung tatanungin ka tungkol sa halimbawa structure ng Bible tapos hindi mo masasagot. Right? Parang magkakaroon na halimbawa sabihin nila ilan bang books meron ng ang Bible. Yan. Medyo pagka hindi mo na kanyan nasagot yung mga ganun tanong. Parang ikaw mismo parang hindi ka nagbabasa, parang ka nag-aaral. Right? So, kailangan malaman po natin itong mga basic facts na ito. Yung mga katanungan na tulad nito, right? Bakit naisulat ang Biblia? Paano ito naisulat? Kailan ito naisulat? Sinong sumulat nito? Kanino unang ibinigay yung mga books na ito? Sino yung unang o yung original na mga audience nito? Ano ang likas? What is the nature of the divine inspiration of the Bible? Dahil marami pong theories na naglipa na po sa mga Kristiyano kung paano ang inspiration ng banal na kasulatan. Now, nung nakaraan po, we studied in detail tungkol sa biblical inspiration. And hopefully, naunawaan na natin kung anong ibig sabihin ng inspiration sa Bible. Na ang ibig mo sabihin, inspiration is a process. God is speaking to His spokesperson, like the prophet or the apostle. And the apostle is speaking to the people kung ano yung sinabi sa kanya ng Diyos, sasabihin naman niya sa bayan o sa audience na gustong abutin ng Diyos ng kanyang salita through the power of the Holy Spirit. So hindi nag-iisa po yung hindi nag-iisa yung spokesperson ng Diyos dahil kasama po ng paghahayag niya ng salita na sinabi ng Diyos sa kanya, kasama niya yung Holy Spirit. Kaya yung spoken word ng messenger ng Diyos, yun ang vehicle para makarating sa tao yung salita ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Okay, so yan po, ano yung nature of divine inspiration? At ano yung rules of interpreting the passages of the Bible? Meron pong inherent rules. Pagka sinabi nating inherent, yung pong mga rules na yun, makikita mo rin sa banal na kasulatan sa structure nito, sa structure. At sa mga passages na sinasabi ng mga nagsulat, ma-formulate mo itong mga rules of interpreting the passages of the Bible. Right? Hindi po tayo kukuha ng extra biblical source sa rules, kundi sa mismo. Sa nature, structure ng Bible, kukunin natin ang mga rules. Okay, the answers to the foregoing questions will help the student to more fully appreciate the Bible as the witness to the Word of God. Ang banal na kasulatan, by Jesus' definition, right? Ang scriptures po ay patotoo tungkol sa Kanya. Sabi niya sa mga Jews, sinasaliksik ninyo ang mga banal na kasulatan sa paniniwala ninyo na nasa kanila ang inyong buhay na walang hanggan. Ang mga kasulatang ito ang siyang nagpapatotoo sa akin. John 5:39. So, to be consistent with what the Bible says, the scriptures are Christ's witness. Yan po talaga ang relationship ng scriptures kay Christ. Witness ang mga scriptures para kay Kristo.
Okay, the illumination of the Holy Spirit is indispensable to the proper understanding of the Bible. Yan. Hindi po rito pagalingan. Right? Kung sa pagalingan lang, yung intelligence lang talaga, human intelligence ang gagamitin mo para maunawaan mo ang banal na kasulatan. Dapat lahat ng matatalinong tao naniniwala sa Bible. Right? Ang ironically, kung sino pa yung mga matatalinong tao talaga, silang hindi naniniwala sa Bible. Dahil para maunawaan mo ang Bible, indispensable yung Holy Spirit na magpaunawa sa iyo. Ang sabi po ng ating Panginoon Jesucristo, pagka dumating ang Holy Spirit, He will guide you into all truth. So siya po ang mag-guide. Okay? Pero hindi ibig sabihin na ang Holy Spirit ang mag-guide. Hihintayin mo na lang siyang No, He will guide you para makita kung ano yung mga basic facts sa Bible na dapat mong maunawaan. At siyang mag-guide sa iyo para maunawaan mo yung mga rules na dapat mong gamitin para i-interpret yung mga passages sa Bible. Okay? Alright, so ang unang tanong sa atin pong pag-aaral ngayon, ano ibig sabihin ng word na Bible? Ayan. The word Bible means the book. Ayan. Yan po ang ibig sabihin yan. Basically from the Greek word na biblia, meaning the books. Itong word na Bible, sangayon sa mga scholars, derive po itong word na ito from a root designating the inner bark of the linden tree. Yun po ang madalas na pagkuhanan po ng papel. Nung una pong panahon, wala pa silang technology para gumawa talaga ng papel mula sa kahoy. So ang ginagawa talaga nila, kinukan po nila yung tinutuklap nila yung punong kahoy. Itong linden tree, ang maganda rito sa linden tree, yung kanya pong grain paikot na ganun. Paikot siyang ganun. So madali siyang ipil na. Right? So ang ginagawa nila, pinipil off nila yan, pinapatuyo. At yun po ang ginagamit nilang para pagsulatan. Okay? Doon po nanggaling yung word na Bible. Pero yung word na Bible po ay ginamit sa collection ng mga books na ngayon ay tinatawag nating Bible noong 5th century lang po. Ibig sabihin, 500 years, within 500 years after the birth of Christ. Doon lang po nagamit yung salitang Biblia. In-apply na doon sa collection of 66 books. 66 books, 39 sa Old, 27 sa New. Doon lang po ginamit yung ikinapit yung pangalang Biblia. Yan. Kung minsan may magtatanong sa iyo, paano tinawag na Bible yan? Kailangan alam din natin kung saan ang galing yan. Now, ang totoo nito, ang Biblia po ay collection ng mga books. So parang mini library ito. Okay? Mini library. May 66 books nga eh. So para kang mayroong maliit na library na may 66 books ka. Now, nung unang panahon na sinusulat pa lang ang Biblia dahil wala nga silang itong papel tulad natin ngayon. At lalo silang wala nitong word, yung mga processors natin. Very bulky po ang kanila.
ang mga sinulat nila. Dahil nga kinuha yan sa linden tree, ginawang papel, siguro makapalangwa nila ang mga papel nila noon eh. Yung pinagsusulatan, halimbawa yung scroll ni Isaiah, ang daming chapters ng Isaiah, mahigit 50 chapters yan. So yung buong Isaiah, kung i-roll nila yon, medyo may kabigatan yung yung book ni Isaiah. Kaya yung mga scriptures po nila, hindi po yan dinadala ng mga tao. Hindi tulad ngayon, kahit na yung hard copy ng Bible, pwede natin dalhin eh. Right? Naalala ko nung panahon na wala pang electronic Bible. Wala pang mga gadgets natin ngayon. Paliitan kami ng Bible. Panipisan. Oh. Kasi mahirap dalhin pagka malaki. Naalala ko yung unang Bible na naging pag-aari ng parents ko eh. Ang laki talaga. Yung kung tawagin nila, Tagalog King James, kung tawagin nila. Ang kapal. Pwede mong gawing unan eh sa kapal eh. So hindi sila nagdadala ng Bible tulad ng ginagawa natin nung magkaroon na ng printing press. Okay? Now, ano yung mga pangalan na tawag sa collection na ito ng 39 books sa Old at saka 27 sa New? Ano ang tawag mismo ng Biblia? Right? Ito po yung mga tawag, scriptures. Ibig sabihin, makikita niyo yan sa Bible na yung mga books sa Bible, tinawag na scriptures. Ang ibig sabihin, the writings. The record of what God has revealed to man. Sabi dyan, and beginning with Moses and all the prophets, He, that is Jesus, explained to them, yung disciples niya, what was said in all scriptures concerning Himself. Ngayon, nung sabihin ito ni Jesus Christ, wala pang New Testament. Okay? Mahalaga na malaman natin itong mga mga bagay na ito dahil kuminsan na out of context yung ating paliwanag. Halimbawa, nung sabihin ito ni Jesus Christ, ang tinutukoy niyang scriptures dito, Old Testament. Wala pang New Testament doon. Hindi pa inumpisang sulatin ang New Testament. About 50 years pa bago mag-umpisang sulatin ang New Testament. So, ang tinutukoy na scriptures dito ni Jesus Christ, walang ibang kundi yung Old Testament scriptures na tinatawag natin. Right? Kung tawagin ito ng ibang mga Kristiyano, Hebrew Bible, kung tawagin nila. Kasi naisulat ang Old Testament sa Hebrew, mainly. Okay, so ang isa pang tawag, the oracles, meaning the spoken words, because the Bible is the record of what God spoke to man. Right? Yun ang ibig sabihin ng oracles of God, the spoken words of God. Tinatawag din ang Bible na the oracles of God for the simple reason na ito yung record ng spoken words ng Diyos. Sa sa Old Testament, meron pong about 3,800 na quotations mismo. And God said. Tapos may quotation yan. Meron more than 3,800 na quotations po sa Old Testament.
Yung talagang sinabi ng Diyos. Okay, so yan, oracles, kasama yan sa mga tawag sa scriptures. The law and the prophets, yan, yung panahon ni Jesus Christ, common na ito. Eto, nag-evolve din kasi yung pangalan, yung tawag nila sa collection of books ng Bible. So, nung panahon ni Jesus Christ, eto na yung tawag nila. And by this time, by the time of Jesus Christ and the apostles, kumpleto na yung 39 books ng Old Testament. From Genesis to Malachi, kumpleto na po yan. Kumpleto na. So, ang tawag ngayon nila dyan, the law and the prophets. Okay? At to be exact, meron pang ibang tawag ang mga Jews noong panahon ni Jesus Christ. At ginamit din ito ni Jesus Christ. The law, the prophets, and the Psalms. Right? Iyan po ang tawag nila. Now, the law, yan po yung unang 5 aklat ng Old Testament na sinulat ni Moses. Kung tawagin nila yan, Pentateuch. Yan po ang unang 5 aklat. Yan po yung tinatawag nilang original na Torah. Meaning instructions. Yun ang original. At naisulat ni Moses yan nung panahon ng paglalakbay ng Israel from Egypt to Canaan. 40 years yun. So it took 40 years, it took Moses 40 years to write Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. 40 years in the writing yan kay Moses. Okay? Ang tawag, the law. Now, ang nangyari, habang nabubuo yung mga collection, naidagdag yung Joshua, tapos naidagdag yung mga susunod pang books ng Bible, yung pong kanilang original na Torah, na yung first 5 books, nag-expand na rin ang meaning. Bawat maidagdag, sinasama nila dun sa Torah. Right? Kaya, kung titingnan mo, sa New Testament, kumisan meron sasabihin na according to your law. Now, lumawak na yung ibig sabihin ng law sa panahon ni Jesus Christ. Kaya, mahalaga na pagka mag-aaral ka, aalamin mo kung ano yung alamin mo kung ano yung meaning ng salitang law. Okay? Dahil ang salitang law pwede pong mag-refer doon sa first 5 books ni Moses. Pwedeng mag-refer sa kabuuan po ng Old Testament scriptures. Pwedeng any of the books ay tukuling law. Gaya halimbawa, kinote ni Jesus Christ yung Psalms 82. At sabi niya, hindi ba sa scriptures ninyo tinawag na sinabing you are gods? Right? Kinote niya yun sa Psalms. Pero ang tawag niya law. Right? Does not your law says you are gods? So, yung Psalms na isama na dun sa term na law. Right? Sa panahon niya ni Jesus Christ. So, pag-aaralan mo ang isang verse at mayroong salitang law, kailangan tingnan mo yung context. Ano bang tinutukoy dito? Yung bang law ni Moses, yung first 5 books, o yung kabuuan ng Old Testament. Okay, so law and the prophets, law, first 5 books, yung prophets, yung sinulat ng mga prophets from Joshua to Malachi. Okay. Now, kung minsan, yung law ni Moses na tinatawag, yung first 5 books, ang tawag lang Moses.
Did not Moses give you the law? Why are you trying to kill me? Sabi ni Jesus Christ. Kasi nakalagay doon yung you shall not kill. Ang sabi lang niya, did not Moses give you the law? So, pwedeng tukuyin na Moses lang. Kaya halimbawa, sinabi rin sa 2 Corinthians 3, pagka binabasa nila, when Moses is read, hindi naman ibig sabihin sinulatan si Moses tapos babasahin mo kung ano yung nakasulat kay Moses. No. Ang ibig sabihin nun, yung sinulat ni Moses. When Moses is read or when the books written by Moses is read, yan. Yun ang ibig sabihin nun. Alright. Isa rin sa mga popular na pangalan ng Old Testament scriptures ay yung testaments o kaya covenants. Yan. Pagka may nakita kayong word na testament o kaya covenant, it could refer to the Old Testament scriptures because it is the recorded testimony to God and His covenant or agreement with man for his salvation. Okay. Ngayon, what is the composition of the Bible? Kailangan alam din natin yan. Okay? Anong mga literatura ang nandyan sa loob ng Biblia natin? Now, the Bible is composed of two major divisions. Yan, dapat alam natin yan. Na mayroong Old Testament, may New Testament. Na ang ibig sabihin yan, may mga books na naisulat bago dumating si Jesus Christ. At may mga books na naisulat nung after na ng pagdating ni Jesus Christ after the resurrection at bumalik na siya sa langit. So kailangan alam din natin yan. Okay? The last book of the Old Testament, si Malachi. Right. Yung pagitan po ng Malachi at ng Matthew, that's almost 400 years ang pagitan niyan. Although sa hard copy Bible nyo, siguro isang blank page lang ang pagitan niya. Right? Pag mo, Malachi, tapos isang blank page separating the old and the new. Yung pong blank page na yun, it represents almost 400 years po ang pagitan ng Malachi at saka ni Matthew. Now, kailangan lang din natin ang mga facts na yan. Now, the whole Bible was written over a period of about 1,500 years. 1,500 years. Right? Ibig sabihin, hindi lang isang tao ang nagsulat niyan dahil sinong tao ang nabuhay ng 1,000. Kahit ni si Methuselah is 969 lang si Methuselah. Okay? So obviously, this span of time that the Bible, the scriptures were written, marami po ang nagsulat nito. Now, tinatansya nila between 36 to 40 writers ang nagsulat ng Bible. The Bible was written within a span of approximately 1,500 years. The first book, in Genesis, was written by Moses between 1450 and 1410 BC. And the last book, Revelation, was written by the Apostle John around 95 AD. So, kwanto, mahigit na 1,500 years na isulat ang buong 66 books ng Bible. Kuminsan may nagtatanong din ilang chapters meron sa Bible. Ayan, 1189. 1,189 chapters. And number of verses, 31, 173 verses sa Bible. King James po yan. Okay? Kasi doon sa ibang translations, kuminsan may sila, inuumit na sinasabi nila sa
older manuscript, wala ito. Okay? Alright. So, itong 66 books na ito, 1,189 chapters, 31,173 verses. Pagka ito po ay binasa natin, merong isang istorya ang tumatakbo. At merong isang karakter na mula sa pasimula hanggang sa dulo nandun ng karakter na yun. Ngayon, of course, that character is God Himself. Okay? Yung mga ibang characters na caught up na lang sa story. Okay? Gaya ni Adam, ni Enoch, ni Noah, Abraham, Isaac, Jacob. Right? May period sila sa history na recorded sa Bible. But of course, the dominant and ever-present character in the Bible is God Himself. Merong perfect na istorya dyan na tumatakbo na kailangang makita natin para sa ganun po yung pangunawa natin sa banal na kasulatan. Nakita natin yung big picture. Okay? Ang Bible po parang jigsaw puzzle yan na napakaraming pieces na magkakaugnay to form the big picture. Kaya lang, kung hindi mo nakita yung big picture, which is the overall redemptive history na recorded sa Bible, pag hindi mo nakita yon at kukuha ka ng isang small piece, baka iba ang interpretation mo dun sa na yun. Naalala ko nung meron akong hindi ko na nga makita kung nasaan yung aking jigsaw puzzle na yun. Jigsaw puzzle ako ang una mong ipapakita, hindi nila nakita yung big picture Kukuha ka ng isang piece. Ano yan? Basta panin mo lang sila, yung audience. Parang tela yan Tela. Okay. Kuha ka pa, dugtungan mo pa ng kung ilang pieces. Hanggang sa mabuo. May picture na. Apron. Tama nga naman, apron. Ano sa palagay niyo ito? Yan, yung anong tawag doon? Yung chef. Nagluluto. Nung ipakita ko yung kabuuan ng picture, pala siya tuta na nilagyan ng kakain yung tuta may bib. Ibig sabihin, kung hindi mo makikita yung kabuuan picture, kung ano-ano ang i-interpret mo doon sa nakita mo. Okay? So, kailangan talaga makita mo yung big picture. Kailangan makita mo yung big picture ng 66 books na ito, 1,189 chapters, 31,173 passages. Makita mo yung kabuuan. Para sa ganun, masabi mo, eto yan, eto ang picture na yan. Okay? The underlying story that unifies all 66 books of the Bible is the story of man's redemption through Jesus Christ. Yan po ang sinasabi sa 2 Timothy 3:15. Sabi ni Apostle Paul, from infancy, sabi niya kay Timothy, you have known these scriptures through which nalaman mo yung knowledge about salvation through faith in Jesus Christ. Ang sinasabi ni Paul na doon, scriptures, walang iba kundi yung Old Testament scriptures. So, kahit na yung Old Testament scriptures, talagang nakalagay doon, makikita mo kung uunawain lang talaga ng magbabasa, you will gain the knowledge of salvation through faith in Jesus Christ. Alright.
How are the books of the Bible classified according to literary form or style in which they are written? O, yan. The books of the Bible are a library in themselves, being written in every known form of literature. Every known form of literature, makikita niyo sa Bible. 22 of them, 22 books, ang ibig sabihin, are historical. 5 are poetical, yung mga wisdom books kung tawagin natin. 18 are prophetical, yung mga prophecies gaya ni Daniel. Right? 21 are epistolaris. 21, ibig sabihin ng epistolaris, letters. Okay, ng mga apostles, mainly. They contain history. First of all, they contain history, logical arguments, poetry, songs and hymns, biography, stories, parables, eloquence, law, letters, and philosophy. The literary style is a very important consideration in the biblical interpretation, as will be shown later pagka tayo po kumuha ng rules of biblical interpretation. Yan po, isipin nyo. Yung ating Bibliang hawak na yan. Yan po yung ang daming uri ng literature na nandyan. At dahil iba-ibang uri ng literature diyan, iba-iba rin po ang treatment pagka ini-interpret niyo yung mga literature na yan. Pwede mong interpret literally, usually in-interpret mo literally yung mga historical books. Kasi kinukwento niya yan eh. Pwede mong ganyan, interpret literally. At saka yung mga letters ng mga apostles, right? Pwede mong interpret literally. Pero yung mga prophetic, titingnan mo kung anong, kasi ang prophecy sa Bible, tatlong style ang pagbibigay. Yung plain and simple statement. Kaya halimbawa, a virgin shall bear a son. Ay, yun. Literal yun. Right? Pero yung yung iba hindi literal. Kaya halimbawa, yung prophecy tungkol kay John the Baptist. Right? A voice crying in the wilderness, prepare ye the way of the Lord. Every valley shall be exalted, every mountain shall be made low. Para ma-prepare ang way of the Lord. Sabi nung iba, ang fulfillment yan, nung ma-form ang nation ng Israel, nag-cut and fill sila, gumawa sila ng mga highways doon. Yun ang interpretation ng iba. Si Jesus Christ ang nag-interpret. Itong voice crying in the wilderness, this is John the Baptist, sabi ni Christ. So, yun, poetic yun. Hindi mo pwedeng i-interpret literally na magkakaroon ng cut and fill. Yung papatagin daw, every valley shall be exalted and every mountain made low, kakatin, ipipil. Hindi mo pwedeng i-literalize yun. Alright? So yun ang isa. And then, lalong mahirap unawain yung tinatawag nilang apocalyptic literature, gaya ng Daniel at saka ng Revelation. Right? Full of images, full of numbers, conversations ng mga heavenly beings. Yun ay special na kung tawagin nila Jewish apocalyptic literature na hindi mo pwedeng i-literalize. Sabihin mo, etong pagka sinabi niya ganito, ayan na, kung ano yung nabasa mo, yun na yun. Halimbawa, nakita si Jesus Christ na nakasakay sa white horse at sumusunod sa kanya yung armies ng heaven.
Tapos, merong lumabas sa kanyang bibig na espada. Ay, huwag mo ililiteralize yun na tulad ng nakikita natin sa mga film na iniluluwa yung espada. Okay, yun, obviously, hindi mo pwedeng i-interpret literally yung mga ganung prophecies. Okay, so kung prophecy, tatlo ang possible literary style na ginamit dyan. So, importante po na kilalanin natin yung mga literary style. At hindi lang po yan, meron pang mga literary style na halimbawa yung tinatawag nilang hyperbole. It is an accepted literary style of emphasizing your point by exaggeration. Okay, yun po ang hyperbole kung tawagin. Kung ang mata mo ang nagiging dahilan sa pagkakasala mo, gouge it. Kung yung paa mo ang nagdadala sa iyo sa pagkakasala, putulin mo. You do not take that literally. Right? Yan po yung tinatawag na hyperbole. In order to emphasize a point, control the members of your body. Control them strictly. Kung sila ang nagdadala sa iyo sa pagkakasala. Yun lang ibig sabihin. No? But in order to emphasize a point, na-exaggerate nila. Kaya halimbawa, it is easier for a camel to pass through a needle than for a rich man to go to heaven. Imposible na pumasok ang buwan. Ibig ba sabihin, imposibleng maligtas ang mayaman? May mga mayayaman, obviously, na naligtas. Right? Alam natin, naligtas. Ang ibig lang sabihin, mahirap. Yun lang. But in order to drive home the point na it is difficult for a rich man to go into heaven, ginamit yung hyperbole na style. Right? So, kailangan po pagka nag-interpret tayo, we consider these literary forms and styles. Okay? How many and what kinds of people wrote the books of the Bible? Ayan. Kailangan alam din natin ito. There are at least 36 to 40 ang kanina dyan. Kasi halimbawa yung Chronicles, right? Hindi nila alam kung yung nagsulat ng First Chronicles, siya rin na nagsulat ng Second Chronicles. Okay? So, 36 at least and 40 at most ang nagsulat sa Biblia. From 3 continents, there are 3 continents, in many countries, in 3 languages, yung pong Hebrew sa Old Testament, may kahalong Aramaic na konti, at saka Greek. Right? From every possible human standpoint, among these writers were kings. Yeah. Solomon, David. Yeah. Farmers, mechanics, scientific men, lawyers, generals, fishermen, ministers, and priests, a tax collector, a doctor, some rich, some poor, some country-born, others are city-bred. Yan. So iba-iba. Magkakahalo na po yung mga panayan. Yung mga iba't ibang tao na yan. So, merong talaga from the bottom up. Right? Every echelon of society, Jewish society, ang mga nagsulat ng banal na kasulatan. Okay. Right? Ngayon, sa question number 6, what are the 3 original languages of the Bible? Yan. Yung pong Old Testament, mostly sa Hebrew sinulat. Okay? At yung pong Old Testament, mayroong mga portion sa Ezra at saka sa Daniel, sa Jeremiah na sinulat sa
Aramaic or yung pong Kaldi, kung tawagin nila. Chaldean language, yung language ng mga Babylonians noon panahon na yun. Okay? Language ng mga Iraqis noon. Ngayon po, Arabic na ang salita nila. Pero ang original na nila ay Aramaic. Ewan ko, palagay ko, meron pa rin mga tribes na nagsasalita ng sa kanila. Original language nila. Gaya sa Egypt, yung language ng panahon ng mga pharaohs, kung tawagin nila Coptic language. Hanggang ngayon, may pa. May mga... Alin? Oh. Parsi. So yan po ang mga languages. Ang naman po ang New Testament wholly written in Greek. Pero ang Greek na yan, hindi yung Greek, modern Greek na yung tawagin nila Koine Greek. Right? Yung mga Greeks ngayon, pabasa mo yung original na New Testament, hindi rin nila naiintindihan. Hindi nila naiintindihan. Alright, how did the Bible come to us from the original writings and the manuscripts to its present form and translations? Paano pa umabot sa atin yung Bible? The original autographs of scriptures, ibig sabihin, yung talagang sulat ng mga original writers are no longer available. Kasi yung sinusulatan nila masyadong perishable, hindi nagtatagal. Hindi pa sila naka-invento ng mga preservatives noon, panahon na yun. So, ang ginagawa nila, bago mapulbos ito, kokopyahin na muna nila uli. At bago mapulbos naman ito, masira, kokopyahin na. Ganun ang kaya naging isang trabaho ito, profession, yung pagiging scribe, kung tawagin. Kaya kopya lang. Kopyador lang ito. Yun ang kanyang yun ang kanyang. At yung pagkopya nila, kailangan ang pagkopya nila very precise. Halimbawa, ito yung original na sinulat ng prophet. Ilang yan, ilang scrolls yan. Halimbawa, kung ang papel niya ganito, tapos nagsulat siya rito, one sentence dito. Right? Gagayahin nung scribe kung paano ang pagkakasulat niya. Bibilangin niya kung ilang words at kung ilang letters. Yun din ang ililipat niya. Parang pinotocopy mong talaga. At pagka nagkamali siya ng sisirain na niya yung waste na yung papel na yun. Ganyan ka metikuloso ang pagkopya. Kaya yung kung tawagin nila copies errors na sa Bible. Actually, hindi yun mahirap na i-prove yun. Knowing how meticulous the scribes were in copying the scriptures. Okay. So, yan po. Before the discovery of the Dead Sea Scrolls in 1947, the oldest Old Testament Hebrew manuscripts available were written around 900 AD. The Dead Sea Scrolls were dated as far back as 200 BC. So, ang pagitan po nitong dalawang set of Hebrew scriptures 1,100 years ang pagitan nila. Right? At nung i-compare nila yung documents na yan, practically the same, walang pagbabago. Right? Although 1,100 years ang pagitan ng pagkakasulat nila. So that's how accurate yung pong
Okay. Now, this means that although the original autographs of Scripture are no longer available, we have accurate and faithful copies available today. Divine hand has preserved the accuracy of the documents for centuries down to our present time. Okay. So, at isa pa, yung pong Old Testament na ilipat sa Greek language. Kumpleto. Ibig sabihin yung 39 books na isulat po sa Greek, na i-translate sa Greek ng mga Jews na nag-aral sa Alexandria University. Doon po isinulat yung tinatawag nating Septuagint version, which is the Greek translation of the Old Testament. At ginawa po yun, mga during the intervening period between Malachi and Matthew, around 282 BC, nung gawin nila yun. At yun po ay naging standard reference na ng mga translators yun. Kung hindi nila makuha ang tamang translation sa Hebrew Bible, ita-translate nila sa English, titingnan nila yung kopya ng Greek, yung Septuagint version, titingnan nila. Lalo na yung kung mapapansin ninyo, ang NIV version. Sa kanyang footnotes, makikita ninyo ang dami niyang references sa Septuagint version. Okay. Naging na yan, standard. So, alam natin kung ano talaga ang Old Testament. Although, sa Septuagint, nandun din po yung ilang books ng kung tawagin Apocrypha. Alright? Na yung mga evangelical Christians, hindi kinikilala yung mga apocryphal books or Deuterocanonical kung tawagin ng Roman Catholic. Because they were not written by prophets. Right? Yung mga nagsulat nun, they were not known prophets in Israel. Hindi sila accepted na prophets. Ang ina-accept lang ng mga evangelicals ay yung sinulat ng mga prophets ng Israel. Okay, so yan. Tapos nagkaroon ng mga translations, Vulgate, yan po yung official Latin translation na ginawa ni Jerome. Noong AD 385, diyan po nabuhay si Jerome, 405. Vulgate, yan po ang isa sa unang translation sa Latin ng Bible. At yan ang authorized Roman Catholic version. Okay. Kunin natin, lipat na natin sa... Ayan, mga ito, pagka tatalakayin nyo ito sa mga Bible studies ninyo, kailangan reviewin ito dahil mahirap itong i-memorize. Itong mga dates na to, tsaka mga pangalan. But these are the names of the people that we owe so much sa mga translations hanggang sa dumating sa ating translation ng banal na kasulatan. Okay? The sum and fruit of all this appeared our present King James Version in 1611. Naisulat yung unang King James Version. And other outstanding translations like the Revised Standard Version, 1951, and the latest New International Version, 1983. Now, the books of the Old Testament were very well defined by the time of Jesus and the apostles, who quoted verses from most of them. The New Testament books, however, were gathered and selected from among the many manuscripts in circulation and were canonized, that is, declared as sacred writings, along with the Old Testament books in AD 382 by the Christian Church. Ito yung tinatawag nilang Council of Nicaea.
Right, the present division of the whole Bible into chapters was made by Cardinal Hugo de Sinclair about the year 1250 AD. So, originally, wala pong chapters, walang verses ang Biblia. Originally. Right? Kuminsan kasi, akala natin, paglipat mo sa bagong chapter, altogether bago ito. Hindi. Sa original, tuloy-tuloy yan. Walang chapter, walang verses. Tuloy-tuloy po. Okay? So, pagka nag-i-interpret ka, kuminsan, kailangan kung nagbabasa ka dito sa chapter na ito, para maunawaan mo yung ibang dito na maaaring hindi mo maunawaan, kailangan mong tingnan yung mga nakaraang chapters. Right? Gaya halimbawa, kung titingnan mo yung ipalagay na lang natin sa Book of Galatians. Kung magbabasa ka sa Book of Galatians towards the last chapters ng Galatians, and the same way with the Romans, pag yung later chapters na babasahin mo, it's all about ethics. Right? Ngayon, kung hindi mo babalikan at hindi mo titingnan yung context ng mga previous na chapters ng Galatians at saka Romans, magkakaroon ka ng idea ng salvation by works. Subukin nyo. Huwag niyong isama yung mga previous na. Pag binasa nyo ito, magkakaroon ka ng idea na you will be saved by obeying these commands. Magkakaroon ka ng idea. Kaya halimbawa, sinabi sa Galatians 6, if you sow according to the flesh, you will reap corruption. But if you sow according to the Spirit, you will reap eternal life. Kung hindi mo alam yung mga nakaraang chapters, sasabihin mo rito, pagka pala ako ay gumagawa sang-ayon sa nagtatanim sang-ayon sa banal na espiritu. Ibig sabihin ng pagtatanim, mga good works. Right? Ang ibig sabihin pala, ang i-reap ko, eternal life. Yung pala aking aanihin. So parang lumalabas na gumawa ka ng good works, aani ka ng eternal life. So papasok sa'yo, eternal life pala by good works. Right? Without considering yung context ng previous chapter na malinaw na sinabi ni Apostle Paul na it is by grace. Right? Through faith and not according to works. So kailangan yung unawa mo dito, iayon mo dito sa mga chapters na nauna. Right? Yun yung sinasabi nating kailangan interpret mo according to the immediate context, sa chapter context, and then the book context. Kailangan i-interpret mo. Right? So, yan po yung mga basic facts about the Bible. The present division into verses was introduced by Robert Stephens in his Greek Testament, published in 1551, during the time of nag-umpisa na yung Reformation. Alright, so dito natin makikita yung kung paano po umabot sa atin in its form now, with the chapters and the verses, yung Bible natin. Kasi, believe me or not, may mga Kristiyanong naniniwala na the Bible dropped down from heaven. Parang mana lang. Nahulog mula sa langit. Yan na yung Bible. Such a naive belief
about the Bible still exists? Abong questions. Alright? So, kailangan malaman natin itong mga facts na ito, basic facts. Okay. So, question number 8, what are the apocryphal books and why were they not regarded as canonical? Na-explain ko na yan. Right? Kung po, naisulat yan ng mga tao, gaya ba, yung mga Maccabees, si Tobit, hindi sila recognized as prophets in Israel. Okay. Ngayon, pag-aaralan natin what is the Bible about. The Bible is the name given to the revelation of God to man, contained in 66 books or pamphlets, bound together and forming one book and only one, for it has in reality one purpose and plan. Okay, the word revelation as applied to God means God's disclosure of himself to man. History is the stuff of revelation. This means that God revealed himself to man through his mighty acts in human history. Kaya primarily the Bible is the record of God's mighty acts in human history. Yan po ang Bible. Okay? Okay, natalakay na rin natin yung mga bagay na yan na ang pagpapahayag po ng Diyos ay ng kanyang sarili sa pamamagitan ng kasaysayan, pagkilos niya sa kasaysayan. Now, revelation, may dalawang components po ang revelation na tinatawag natin. Event and God's own interpretation of that event. May event na nangyari at sa event na yon kumilos ang Diyos at siya rin ang mag-i-interpret ng event na yon. Now, the clearest example of this is the crucifixion of Jesus Christ. That is an event recorded not only in biblical history but in other secular history. Sinulat ni na Josephus, minention niya yan, si Philo, at yung iba pang mga contemporary historians nila. Sinulat talaga nila. They testified about Jesus Christ being crucified. Now, that was an event. Right? Kailangan ang Diyos ang mag-interpret ng event na yun. Dahil kung hindi interpret ng Diyos yung event na yun, ay hindi mo malalaman talaga ang meaning ng event na yun. Without God's interpretation of the crucifixion of Jesus Christ, that event will only appear as the execution of seemingly an innocent man. Right? Na ginawa ng injustice. Kasi alam nila maraming nagawang mabuti ito pero pinatay. Parang ganun lang ang makikita mo. Dahil yun lang ang makikita mo eh. Pero hindi natin alam at nalaman lang natin nung ang Diyos na mismo ang nag-interpret kung anong ibig sabihin ng event niya. That Jesus Christ died for our sins. Now behind what can be seen in the event, merong transaction na nangyayari. Na unless ang Diyos ang nag-interpret, hindi mo malalaman kung ano ang meaning talaga. Now, importante yun na malaman natin na ang pagpapahayag ng Diyos ay yung pagkilos niya sa events sa kasaysayan ng tao at yung interpretation niya. Yung interpretation ang mahalaga eh. Dahil halimbawa, yung counterpart ng Christ event, yung Exodus event, kung i-interpret ng kanyon,
hindi nila makikita na act ng Diyos yun. Ang makikita lang nila, here is a group of people, multitudes of people na lumabas mula sa Egypt under the leadership of Moses. Right? Pero ininterpret ng Diyos yung mga actions niya. Halimbawa, yung pagkausap niya kay Moses, inutusan niya si Moses doon, yung mga miracles na ginawa niya sa lahat yun, kailangan mong i-consider para ma-interpret mo correctly yung nangyaring exodus ng Israel from Egypt. And that is recorded, yun ang interpretation ng Diyos sa Exodus event. Okay. Now, ano ang pagkakaiba ng kung tawagin nating revelation at saka discovery? Malaki. Right? Yung pong discovery, nagagawa yan ng tao sa pamamagitan ng God-given faculties niya, mental faculties. Gaya ng science, discovery yan. Right? Yung mga laws ng nature, laws of science, na-discover yan ng tao by using his God-given intellect. Pero itong tinatawag nating revelation o self-disclosure of God, hindi ito madidiscover ng tao. There is no way of man knowing God, right, unless God reveals himself to man. One way lang ito. Right? All other religions are man's attempt to discover God. Hindi sila umabot sa tamang pagkaunawa sa Diyos. Kaya ang daming naglipa ng religions, these are man-made attempts to know God. Wala pong one. There is no, as far as the knowledge of God is concerned, there is no way from man to God. Kwan lang, God to man lang. Kailangan magpahayag ang Diyos sa tao. Tungkol sa kanyang sarili, sa kanyang plano, right? Lalo na yung plano niya ng pagliligtas sa tao. Kailangan ihayag niya yun. Hindi yun kung madidiscover ng tao. The science of man's redemption from sin and death cannot be discovered by man unless revealed by God to man. Kaya napakahalaga po. At yung revelation na yan, recorded yan sa banal na kasulatan. So there is no way that we can know God apart from His self-disclosure sa Bible. Sigurado, ibang Diyos ang makikilala mo pagka hindi ka dumaan dito sa witness na ito ng Diyos ng kanyang sarili. Okay? Are we not able in our own strength and mental powers discover God, who He is, and what is His plan and purpose for us and His creation? May tanong si Job Usually pagka hindi na sinagot yung tanong, right? Obvious ang sagot. Ang tanong ni Job, can you by searching find out God? Hindi niya sinagot. Ang ibig sabihin, malinaw ang sagot. No. You cannot by searching find out God. Pero, yun nga ang sabi nila, nagko-kontra-kontra ang Biblia kasi sabi ng banal na kasulatan, if you will search me with all your heart, you will find me. So, ngayon, neto naman, si Job naman, you cannot find search out God. You cannot find Him. Paano natin ikukuha yan? Right? You can find God kung nai-reveal na niya yung sarili niya.
Pero hanggat hindi niya na-reveal yung sarili niya, hindi mo siya mahanap o hindi mo siya makikilala. Right? Pagka sinabing, search me, ibig sabihin na i-reveal na niya yung sarili niya. Una pa. And then you can find out. Halimbawa, na-reveal na niya by acting through events in history, na-reveal niya yung sarili niya, at yung na yun, events, at yung interpretation ng Diyos sa events na yun, naisulat na sa Bible. Then, pwede niya sabihin sa tao, if you will search me with all your heart, you will find me. Dahil na-reveal na niyang una yung sarili niya. But unless God reveals Himself, wala. Kung ano-anong konsepto ng Diyos ang papasok sa isip ng tao. Kaya nung panahon na yon na hindi pa na-reveal ng Diyos yung kanya, lalo na yung revelation niya kay Jesus Christ. Kung ano-ano, merong Goddess of Fertility, merong Goddess of may Vulcan, kung ano-ano mga dioses na si Heidi, ano yung mga Greek goddesses, gods and goddesses, Romans. Yun ang kauwian nun. Pero ngayon, obviously na kailangan hanapin na natin ang Diyos dahil nahihiyag na niyang una yung sarili niya. There is no more excuse for any human being not to know the real God. Okay. So by our own mental powers, hindi natin siya makikilala talaga. Since man is absolutely unable to find out or discover God, what did He do that we may know Him? Yun, nireveal niya yung kanyang sarili sa atin. Right? Our God is a self-revealing God. He revealed Himself because this is the only way we can have a true knowledge of Him. Since we are utterly incapable of knowing Him, God took the initiative and made Himself known to us by the various ways that will be discussed later. The self-disclosure of God is called divine revelation. This divine revelation was progressively given in history, which we find recorded in the Bible. Therefore, without the Bible, man has nowhere to get a true knowledge of God from. Right, sa question number 12, but does not the Bible itself say that what can be known about God is clearly seen in His creation? Why then do we still need the Bible? Ayan. There are certain things na malalaman natin tungkol sa Diyos by observing nature. Right? Gaya halimbawa, may forces sa nature na hindi talaga makontrol ng tao. And therefore, may consciousness ang tao na there is a power higher than him na nagkukos ng mga forces na hindi niya makontrol. At tinawag niya yan na God or whatever, kung anong tawag niya. Right? According to the Apostle Paul, inherent sa tao, ibig sabihin, kasama ng likas na ng tao, na meron siyang consciousness na may Diyos. Totoo po yan. Kaya ang sabi ni David, the fool says in his heart, there is no God. Kaya yung mga atheists, sila po yung fools. Right? Pag sinabi mong walang Diyos, you're actually going against your very nature. Na alam mong may consciousness ng God. May consciousness ka ng Diyos. And you are just denying it. Kasi hindi mo kilala eh. May tendency kang i-deny pagka hindi mo kilala talaga. Right? Lalo na kung you try to know Him by your mental powers, tapos hindi ka umabot sa knowledge about God.
Wala naman talagang Diyos. Oh, para medyo mabuhayan tayo ng konti ko, kwentuhan ko kayo ng Kasi medyo itong mga ganitong data and information, medyo ito mga dry na but we need to know this dry facts. Kung kwentuhan kayo ng isang atheist at saka ng isang Christian lady, nagkataon na magkakapit-bahay. Itong Christian lady ito, talagang very devoted siya sa kanyang pagiging Christian. Very prayerful siya. Ito namang kapitbahay niya, atheist. At dahil magkapitbahay nga sila, may time na nag-uusap sila tungkol sa mga pinaniniwalaan nila. Kaya nga nalaman nitong babae na atheist pala itong kapitbahay niya, nalaman din naman ito na devoted Christian itong kapitbahay niya. So, pinagpipilitan itong walang Diyos. Sabi niya gano'n. At patutunayan ko sa iyo, walang Diyos. Yan ang kanya. Minsan na winter, siyempre, dukha lang itong mayaman yung atheist. At marahil, isa yan sa kanya, ginagawang reason, tingnan mo, kung may Diyos, bakit poor ka, ako mayaman. Naniniwala ako walang Diyos. Posibleng yun. Isa sa mga argumento niya yun. Minsan, talagang itong nawala na siya ng naubos na yung ipon niya, wala na siyang so nag-pray siya. Tama-tama. Ito na yung narinig yung prayer niya. Lord, sabi niya gano'n, alam mo naman yung pangangailangan ko sa araw-araw, wala na po ako. Sabi niya, I have to ask you now to provide for my needs. Narinig nitong atheist. Ginawa nitong atheist, pumunta sa grocery at namili ng tapos ininagay niya dun sa pintuan ng itong old lady. Kaya nung lumabas yung old lady, nakita niya, ang daming groceries dun sa Tapos nung makita niya gano'n, thank you Lord, sabi niya gano'n. Tapos sabi ng atheist, lumabas yung atheist, sabi niya, hindi naman yung Diyos mo ang nagbigay niyan eh. Sabi niya gano'n, walang Diyos. Sabi niya gano'n. Ako ang bumili ko sa grocery niya, nilagay ko dyan dahil alam ko, kailangan mo. Narinig ko, napipray ka sa Diyos, wala namang Diyos. Kaya ako na ang sabi ng babae, thank you Lord, sabi niya, you can even use the devil to provide for my needs. Akala niya, masisira niya yung faith nitong babae sa Diyos eh. Ayan, medyo nabuhayan tayo ng So ito, hindi niya alam yung revelation. Yung mga atheists, hindi nila nakita yung revelation ng Diyos eh. Pinipilit nilang discover kung sino ang Diyos, ano siya. You cannot. Kaya lang itong old lady, tinanggap niya yung revelation ng Diyos sa kanya. Right? Kaya kilala niya ang Diyos in the person of His Son, Jesus Christ. Okay. But does not the Bible say itself that what can be known? Nakuha na natin yan. May merong ng built-in na likas ang tao na may consciousness siyang merong Diyos. Okay? At yung tinatawag nating
knowledge of good and evil, inherent po yan sa tao. Kahit saan ka magpunta, mataas na civilization, remote civilization, alam nila ang may mabuti at masama. Kahit na no read, no write na tribe, meron silang rules na sinusunod tungkol sa mabuti at masama. Ito yung mga hindi dapat gawin, ito yung dapat gawin. Ganyan. Inherent yan sa tao. Walang religion na may monopoly niyan. Dahil yan po ay likas sa tao. The knowledge of good and evil, yan ang nakuha ni Adam nung siya ay lumabag sa pinagutos ng Diyos. Dati ang alam lang nila, the knowledge of good. Hindi nila alam yung knowledge of evil. Nung lumabag sila, alam na nila ngayon. At yung knowledge of good and evil na yan, kasama ng nature na naililipat yan sa mga tao. Kaya yan, inherent yan sa tao. The consciousness that there is God, hindi knowledge, kundi consciousness na may Diyos. At yung knowledge of good and evil. Yung tawagin natin ay conscience. Okay? And because of this, ito yung tinatawag nating general revelation of God sa lahat ng tao. And because of this, ang sabi ni Apostle Paul, pag dumating ang judgment ng Diyos, there is no excuse. Right? Dahil kung ano yung ibinigay ng Diyos sa iyo, yun lang ang doon ka lang hahatulan eh. Kung meron ka yung inherent consciousness lang na may Diyos at saka knowledge of good and evil. Now, God, through the Holy Spirit, uses this inherent knowledge of good and evil at saka yung consciousness in order to move people. Kaya meron tayong tinatawag na implicit faith. Saan ka mang magpunta, mataas na civilization, remote na civilization, meron ka matatagpo ang mga taong ang babae. Right? Those people na mas gusto nilang gumawa ng masama kaysa mas gusto nilang gumawa ng mabuti kaysa dun sa masamang alam nila. Those were inclined sa sabihin natin, sa leading ng Holy Spirit sa kanilang circumstances sa buhay. Inclined silang sumunod doon sa paggawa ng mabuti. Ang tawag ng mga implicit faith. Right? Hindi hayag na tayo, explicit ang faith natin. We know whom we believe. At kilala natin, alam natin kung ano yung ginawa niya, alam natin kung anong gusto niya. Right? Explicit ang faith natin. Pero may mga tao na hindi inabot ng special revelation ng Diyos na they were yielding to whatever good dun sa knowledge of good and evil. They were yielding to whatever good they know. At yun ang kanilang parang faith nila dun sa Diyos na hindi nila kilala. Right? Alam nila merong Diyos pero hindi nila kilala. Kung ano yung knowledge na ibinigay ng Diyos sa iyo, doon ka hahatulan. Hindi ka naman hahatulan. Oy, kilala mo ba si Jesus Christ? Tinanggap mo ba as your personal Lord and Savior? Hindi nga inabot ng Hindi inabot ng balita ng Ebanghelyo. And there are millions of people like that. Merong nagtanong niyan how about the millions and probably billions of non-Christians na meron ba silang chance na mapunta sa langit? Sagot ni John Mack, there is no chance. Kasi para kay John Mack, you have to have explicit faith sa kwan. Kung hindi naman ibinigay sa iyo ng Diyos yung knowledge para magkaroon ka ng explicit faith, hahanapin ba sa iyo ng Diyos yun? Hindi hanapin ng Diyos yun.
Kung ano lang yung ibinigay niya sa'yo, yun ang hahanapin niya. Right? Parang yung mga iniwanan niya ng mga alipin na iniwanan niya ng talents. Yung binigyan ng 5, hinanapan niya ng 5. Yung binigyan niya ng 2, hinanapan niya ng 2. Yung binigyan niya ng 1, hinanapan niya ng 1. Ganyan talaga. Kuwan ng Diyos. Fair siya. So kung ano man yung kuwan, kasi may 3 uri ng revelation ng Diyos. General revelation yung isa, na common sa lahat ng tao. There is consciousness that there is God. Hindi nila kilala kung sino, but there is the consciousness that there is God. And there is the witness of conscience, the inherent knowledge of good and evil. That is in every man in his right senses. So, yan ang isang revelation na kung tawagin, general revelation kung tawagin niya. Merong special revelation, 2. Yung law ni Moses sa Old Testament. Yan ang isang revelation. Talagang kanyan. Nireveal ng Diyos kay Moses yan. Right? Although there were laws in the law of Moses na common sa iba, right? But there are certain laws in the law of Moses that are talagang divine revelation lang sa kanila. Kaya halimbawa, yung ceremonial system nila. Right? Kanya, nireveal ng Diyos yung object lesson ng redemption sa kanila. The sacrificial system in Judaism was the clearest object lesson na pwedeng ibigay ng Diyos bago dumating si Jesus Christ. Okay? Nahigitan lang yung revelation na yun nung dumating na si Jesus Christ. At best, shadowy yung revelation ng Diyos na yun sa law ni Moses. At saka yung susunod, yung third revelation ng Diyos, the final revelation of God in Jesus Christ. Yun na po, wala na susunod doon. Okay? So, nung dumating na si Jesus Christ, yun na ang final revelation ng Diyos ng kanyang sarili. So, if you want to know God, you have to know Jesus Christ. Ganun ang pan. Ngayon, alin man ang binigay sa iyo ng Diyos dito, para magkaroon tayo ng concept kung anong pan. Ano ang grado ng mga light itong 3 ito. Sabihin natin na itong inherent consciousness of the existence of God and the knowledge of good and evil, ito yung liwanag ng between. Diba? Pagka madilim na madilim ang gabi at walang ulap, pa naman nakikita mo naman yung mga between. Right? Sabihin natin na star-like light. Yung general revelation. Itong revelation sa law ni Moses, ito yung moonlight. Right? Natatandaan ko pa, nung bata kami, pagka bilog ang buwan, naglalaro kami sa nakikita namin ang liwa-liwanag eh. Naglalaro ka pa ng tumbang preso. Makikita, guguhit ka ng ganyan eh. Makikita mo, nasaan yung guhit. Maliwanag talaga. Right? Tapos itong panahon ng gospel ni Jesus Christ talaga, nung dumating na si Jesus Christ, sabihin natin na this is non-brightness na ito. Right? So you have the starry light, you have the moonlight, and the sunlight at its noontime brightness. Ano man ang ibinigay ng Diyos sa iyong liwanag, dito ka hahanapan ng Diyos. Right? Kung nabuhay ka sa panahon ng law ni Moses, yun ang sinasabi ni Apostle Paul, those who were under the law will be judged by the law. So, i-judge sila dun sa light na dumating sa kanila through the law of Moses. Pero ang sabi niya, we will be judged according to the gospel of Jesus Christ. Mula nung dumating na si Jesus Christ, ang basehan na ng judgment
yung gospel ni Jesus Christ. Okay. Doon sa mga hindi umabot sa law ni Moses na liwanag at saka sa gospel light, hatulan sila doon sa general revelation na ibinigay sa kanila ng Diyos. The consciousness that there is God and the knowledge of good and evil. Doon sila hatulan. Okay. Okay, so ano ba tayo? Ayun, na-discuss na natin yung general revelation, special revelation. Okay. Why did God communicate with man only through a handful of men as the Bible writers? Kwan po, mula nung magkasala ang tao, man could no longer withstand the glory of God. Nakakaganda nyo nung ang Israel, sabi, narinig nila kasi si Moses lumakyat. Tapos nakita nila dahil nasa Mount Sinai ang Diyos, lumilindol, kumukulog, kumikidlat, at gumawa ng nagpasabi ang Diyos, bakuran nyo yung mountain. Walang tao o kahit na animal ang magko-cross dito sa bakog na to. Kundi mamamatay. Now, in our mortal state, right, ordinarily, kung hindi ka bibigyan ng special strength ng Diyos tulad ng ginawa niya kay Moses, hindi ka makakaharap sa Diyos and still live. Kaya sabi ng mga Israelites, nung narinig nilang kumikidlat, lumilindol dahil nandun sa Mount Sinai ang Diyos, sabi niya, do not let God speak to us. You go and speak to God. Don't let Him speak to us lest we die. Yun nga lang mga angelic beings nung dalawin si Daniel ni Gabriel, nakita niya si Gabriel, hinimatay si Daniel. So it is God's mercy on human beings na hindi siya nagpapakita sa atin at hindi siya nagsasalita ng diretso. Our mortal body cannot withstand the glory of God. Hindi natin kakayanan. So, namili lang ang Diyos ng mga ilan na ginamit niya para para gawin niyang spokesperson. Kausapin niya through different mas marami siyang beses na nangusap through dreams and visions kaysa dun sa talagang nagpakita siya na kay Moses, nagpakita siya. Kaya lang likod lang ang pinakita sa kanya. Alright. So it is an expression of God's mercy and grace to us that He does not talk to us directly at hindi na siya nagpakita sa atin. Dahil baka kung magpakita siya in his real form as God. Wala, patay ka. Yung liwanag niya, liwanag ng Diyos. Alapang tao nakapenetrate nun. He is clothed in light unapproachable. Sabi sa ni Paul. So it is to our advantage that we do not see God physically now. Otherwise, lahat tayo patay. So, right, Hebrews 1:1 says that God spoke through the prophets in various ways. By speaking directly, yan ang mga speaking out of nature, by still small voice, by His mighty acts in the history of people, yan po ang kadalasan niyang ginagamit,
And of course, finally, by sending His Son Jesus Christ into the world. Yun po ang final na pagsasalita ng Diyos sa tao. Alright. What kind of divine inspiration does the Bible have? Right? Ang divine inspiration niya, ang Bible, tulad nung napag-usapan natin sa inspiration ng Bible, kaya tinawag na inspired writings because the Bible has been written by God's spokespersons and witnesses which were inspired by God. Right? Ibig sabihin, nangusap ang Diyos sa kanila at yung sinabi ng Diyos sa kanila, ibinigay nila yung mensahe sa tao through the power of the Holy Spirit. Parang ginamit yung boses nila ng Holy Spirit para magsalita sa bayan. Okay? At nung magsulat na ang ilan sa kanila, a handful of them, nung magsulat na, tinawag na inspired writings by metonymy, right? Tinawag na inspired writings yung kanilang sinulat. All scripture is given by inspiration of God. Ang sabi niyang panuman ng NIV, all scripture is God-breathed. Right? At tulad nung sinabi ko na, in-explain ko na, hindi naman sa nagsulat ng autographs ng Bible pagkatapos hiningahan ng Diyos na gano'n. Hindi naman gano'n. Right? Ang ibig lang sabihin ng God breathing, God speaking. When God breathes upon a prophet, ang ibig sabihin, God spoke to the prophet because words are formed by breathing. Pwede ba kayong magsalita na hindi humihinga? Hindi. Kasi na-form niyo yung words niyo sa pamamagitan ng paghinga. Okay? Na-form niyo yung words. So, when God says, God breathes to somebody, ang ibig na sabihin nun, God speaks to somebody. Right? Nagsasalita siya. O hinihingahan niya. Right? Yun lang po ang ibig sabihin. And because God spoke to real persons, living persons. Yun po ang mga kinausap niya. Living persons yung mga kinausap niya. Yung mga living persons na yun, yun naman ang nangusap sa bayan, sa mga tao, through the power of the Holy Spirit. Yung mga tao ang inspired. Malinaw sa banal na kasulatan, holy men of God spoke as they were moved or carried away by the Holy Spirit. So yung mga tao ang inspired. And because they were inspired by God, which means God spoke to them and they spoke to the people what God has spoken to them through the power of the Holy Spirit, right? Inspired sila. At nung sila ay magsulat na, we consider the writings as inspired. Right? Dahil yung mga taong nagsulat, hiningahan sila ng Diyos o kinausap sila ng Diyos. Right? Now, of course, we know that the Bible was not dictated word for word by God. May iba-ibang uri ng tinatawag nating inspiration of the scriptures. Ang pinaniniwalaan ng mga Kristiyano. Una, which is the naive kind of knowledge of inspiration of the scriptures. Yung tinatawag na mechanical inspiration na dinictate ng Diyos lahat ng naisulat sa banal na kasulatan. Now, if you will be keen enough, o yung mapanuri ka, pag binasa mo ang Biblia, you will be convinced na hindi talaga i-dictate ng Diyos ang Biblia word for word. Why? Kasi meron kang, halimbawa, sa 4 Gospels na lang. Kuminsan, 2 sa kanila, o 3 sa kanila, o 4 sa kanila,
They spoke of the same event. Di ba? Ngayon, i-compare mo yung event na yung version ni Matthew, i-compare mo sa version ni Luke. Right? Tapos tingnan mo yung mga direct quotations. Pag pinaghambing mo sila, hindi sila exactly the same. Right? Now, if the words in the Bible were dictated word for word by the Holy Spirit, o hindi ka dapat magkaroon ng pagkakaiba. I don't believe that the Holy Spirit will have memory lapses. Right? Kung ano yung sinabi niyang quotation dito kay Matthew, yun din dapat ang makita mong quotation dito. Exactly the same. But that's not the case. Right? Yun nga, I challenge you, halimbawa, yung account ng rich young ruler na kinausap si Jesus Christ. Right? You have the account in Matthew 19 and you have the account, I think, in Luke 18. Pag pinag-compare mo sila, iba yung quotations. At least man lang sana, nung sabihin ni Matthew, right? And the rich young ruler said, dapat yung quotation niya, pareho rin nung kay Matthew, ay kay Luke. Pag kinumpare mo sila, pareho-pareho. Kung i-dictate talaga ng word for word ang Bible, ng Holy Spirit. Pero pag tiningnan mo, hindi eh. Magkaiba eh. O yan, sample lang natin and then we will close. Ito yung young ruler's question. Sa Matthew, teacher, what good thing must I do to get eternal life? Sa Luke, sabi niya, good teacher, what must I do to inherit eternal life? Obviously, magkaiba, di ba? Kung dinictate talaga yan ng Holy Spirit, I don't think makakalimutan niya kung ano yung sinabi ni Matthew o sinabi niya kay Matthew at sinabi niya kay Luke. Right? Teacher, pero dito kay Luke, good teacher, what good thing must I do to get eternal life? What must I do to inherit eternal life? At dahil magkaiba yung question dito, slightly different, iba rin ang sagot. Kaya kung titingnan niyo yung sagot ni Jesus Christ, eto. Sa Matthew, kasi ang tanong sa Matthew, teacher, what good thing must I do? Ang sabi niya, why do you ask me about what is good? There is only one who is good. If you want to enter life, obey the commandments. Si Luke, why do you call me good? Oo. Diba? Kasi tinawag niya si Jesus Christ. Doon sa recollection ni Luke, good teacher. Kaya ang sagot ni Jesus Christ, sa recollection ni Luke, why do you call me good? Doon naman sa isa, teacher, what good thing must I do? Oh, dito na, why do you ask me about what is good? Right? So, obviously, and this is only one, right? Subukin yung i-compare yung mga events na magkakapareho. Tingnan nyo na lang yung mga direct quotations ang tingnan ninyo. You will be convinced na hindi talaga dictated word for word ang Bible. Okay? And you know why? It has something to do with witness. A true witness, pagka sinulat niya yung witness niya, hindi siya dapat diktahan, hindi siya dapat pilitin kung ano ang isusulat niya. Kung ano yung nakita niya, ano yung narinig niya, ano yung naramdaman niya, yun ang isusulat niya without outside interference. Then, yan ang tunay na witness. Ganon din itong mga kunito. Nakita nila, narinig nila, naramdaman nila yung mga events na nangyari sa ating Panginoon Kristo. Lalo na itong disciples niya. Nung isulat nila yung witnesses sila, we are witnesses of these things.
Now, kung may magdidikta sila sa kanila, destroyed na yung principle ng witnessing. Right? Tampered na yan. Kahit na sa human court, hindi na yan tatanggapin pagka alam nilang tampered yan. Right? So hindi. Talagang isinulat kung ano yung sinabi ng Diyos sa kanila, ano yung narinig nila, ano yung nakita nila kay Jesus Christ, ano yung naramdaman nila. Kaya si John nung i-describe niya yung kanya whom we have touched, whom we have heard, whom we have looked upon, the word of life. So eyewitness na sila. Yung mga nagsulat sa banal na kasulatan, they were real eyewitnesses. Right? They wrote about what they have seen and heard and felt sa revelation ng Diyos sa kanila. They wrote it. Using their yung faculty nila na ibinigay ng Diyos sa kanila. Okay, so personal actually ang inspiration ng Diyos. The inspiration of God acted upon people, not upon paper. Right? Hindi upon people. Kinausap ng Diyos yung mga tao na kumausap naman dun sa mga gustong kausapin ng Diyos through the power of the Holy Spirit. Okay, so dito muna tatapusin natin at hopefully matatapos natin itong yugtong ito sa susunod po nating session sa Sabado. At dito na po tayo pansamantalang magtatapos sa ating pong pag-aaral ngayon. Pwede pong hingin natin si Brother Bobby. Pamunahan tayo sa closing prayer natin. Let's bow our heads. Aming Ama sa langit, makapangyarihan Diyos. Pinasasalamatan ka namin sa evening to Lord na muli mo kami tinipon, Panginoon, upang makarinig ng pag-aaral, O Lord, ng mga katuruan na magiging makapagklaro sa amin, O Panginoon. Kung paano namin babasahin ang banal na kasulatan, Lord, at kung paano namin matidiscover ang revelations mo, Lord God. Lord, patuloy mo kami na pagkalooban ng ganitong pagkakataon sa pamamagitan ng Kuya Mark ng matuto, O Lord God. At pinasasalamatan ka din namin sa gabi ito, O Lord, na special night, O Lord God. Dahil ito po ang karawan ng aming our very own Kuya Mark, O Lord God, na wala pong sawa na magturo sa amin, O Lord God, at mag-iwanag ito ng malinaw tungkol sa iyong sa life, death, and resurrection ng aming Panginoong Isus. Nang dahil po sa Kanya, Panginoon, kami po'y napalapit sa iyo, Panginoon, at nabuksan po ang aming isip at ang aming puso, Lord God. We know, Lord, na sa Kanyang mga plano, Panginoon, na alam po namin na hindi po siya magre-retiro sa gawain na patungkol sa iyo, Panginoon, Lord. Mamamahinga po siya sa Kanyang secular na gawain, O Lord God, but you will open doors, O Lord God, na mag-goods pa siya sa iyo, Panginoon, sa ibang lugar, O Lord God. At kahit saan pa man siya namuon, Lord, continue to bless him, O Lord. Continue to bless his family, continue to bless his ministry, O Lord God. At marami pang soul ang madala sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng real gospel na wala niyang isawang ipinapahayag, O Lord God. Salamat, O Lord God, at ihanda din po kami ang mga bawat
isa o Lord God para sa gawain kinabukasan. Amen. Nagkalooban po kami ng strength at kapahingahan pagkatapos po ng gawain ito, Lord. At ang mga uwi, ang ibaman niyo, Lord God, ay ingatan mo, Panginoon. Amen. At iiwas mo, Panginoon, sa namang balakid o disgrasya na dadaanan mo, Lord God. Lord, pinasasalamatan ka po namin, Lord, sa kaarawan po nito. At ang namin, iniliglig po namin na igas mo po ang mga biyayang pagsasalusaluhan po namin. Amen. Sa tapos po ng gawain ito. Maraming po salamat, Ama, at patawarin mo po kami sa mga pagkukulang ng This we pray in Jesus' name. Amen. 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 We are here to meet you. Make a way. We are here to sing to you. Happy holiday. We are happy birthday. We are happy too. This is a song for you, because we love you so. It is your birthday, Roundley, Roundley, happy holiday. It is your birthday, Roundley, happy holiday. Hey, hey, it is your birthday, Roundley. Roundley, happy holiday. It is your birthday, Roundley. Happy holiday. Happy birthday. Maraming salamat po, mga kapatid. At sa Panginoon ang papuri at pasasalamat po dahil binigyan niya po ako ng 4 na bonus years na po. Ayan. At alam ko po na patuloy niya pang bibigyan ang inyong lingkod ng mga bonus years. Bagamat tayo po ay magpapahinga sa ating secular na gawain, sa gawain ng Panginoon, walang retirement po. Amen. Amen. So, sa Kanya po ang pasasalamat at kadakilan sa ginagawa po niya sa buhay natin. Na unworthy as we are, tayo po ay Kanyang tinanggap sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo at ginagamit sa pagpapalaganap po ng mabuting balita ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Maraming salamat po sa ating mga kapatiran sa NCCM Doyle, sa pamumuno po ni Brother Paul, sa ating pagsasalusaluhan sa gabing ito.